Inya ka no? Luwag ka nila ha. Badi ka nagpabulusan? Bayo ka dito toy. Sunod ra ko toy. Inya ka man na buyan ang piso. Ito na siya buyan sa piso ha. At yun nga mga kabebe, sobrang hirap po talaga dito sa area namin. Hindi naman po ibig sabihin na pinapastol po natin is yung nasa magaan yung pakiramdam natin. Kaso lang po kasi ang nangyari po talaga mga kabebe, dito po talaga sa Bukidnon is malaking problema po talaga para sa amin. Kasi nga sobrang dami po ng mang-iitik. Lalo na po yung sitwasyon ko po mga kabebe is may mga seho pa po tayong pinapastol, tas may mga itik din po tayong pinapastol. Ito yung disadvantage po talaga pag medyo marami-rami po yung itik na alagaan natin. Kaya malaking leksyon din po ito sa magsisimula pa lang dito sa mundo ng duck farming. At yun nga po mga kabebe, sa sitwasyon nga natin is malaking apekto po yon sa egg production po ng mga itlog po ng mga itik natin, lalo na at dito lang po talaga tayo umaasa sa area. At ito nga po mga kabebe, alas 5 nga po ng morning ay inilabas nga po natin itong mga alagang itik natin na nangingitlog. At ito na po yung mga alagang itik natin mga kabebe. Katabi po nito is yung mga alagang seho po natin. So ang nangyari po ngayon mga kabebe, yung nakikita nyong na kumikinang na mga puting ginto po ng mga alagang itik natin is malaki po talaga yung bagsak po talaga mga kabebe. Bumagsak po talaga yung egg production po ng mga alagang itik natin sa kadahilanan po kasi nung mga nakaraang araw is sobrang init po talaga mga kabebe. Mainit po talaga yung area, tas yung tubig is konti lang yung umaagas papunta dito sa area natin. So malaking apekto yun sa mga alagang itik natin na nangingitlog. So ang nangyari mga kabebe, mga 3 araw simula nung nangyari na ganun is bumagsak talaga yung egg production. So ito na yung resulta ngayon mga kabebe. Plus sa area na paglagyan po natin, yan po mga kabebe. Pag ganito po na mahirap po yung pastulan po ng mga alagang itik natin, ganito po na nagsisiksikan po itong mga alagang itik natin, tas limitado lang po yung pinapakainan ng itik natin, is napakalaking problema po talaga mga kabebe, lalong lalo na po sa egg production po ng mga alagang itik natin. Lalo na po ngayon na bumabawi na sana sila sa panahon na sa sobrang init. Kaso lang is ganito po yung area na pinaglagyan natin. So ang mangyayari mga kabebe, nakikita nyo yung itlog ng mga alagang itik natin is 3 tray na lang po ngayon. Bumagsak po ng 2 tray. Yun po yun mga kabebe, yung napakahirap dito pag ganitong dito lang po talaga tayo umaasa dito sa area. At yun nga, kasi nga kung dito lang naman tayo umaasa, lalo na sa akin may mga SEO po tayo, hindi na po ako nakalaan para budget po sa mga alagang itik natin na nangingitlog. Hindi ko na po sila na declare kasi nga alanganin din naman po tayo, kasi nga dito lang din po tayo kumukuha sa income dito sa mga alagang itik natin. So ang nangyari is malaking apekto po yun sa atin mga kabebe, lalo na po dito lang po tayo umaasa sa itlog ng mga alagang itik natin. Kaya lagi ko pong sinasabi na kung magsisimula man po tayo is isipin po talaga natin ng mabuti, pag-isipan, lalo na po at sa area na paglalagyan natin ay hindi po tayo sigurado or marami po tayong mag-iitik. Kasi dito po talaga sa Bukidnon mga kabebe is dito po talaga na lugar is napakarami po talagang mang-iitik. Kung gaano kalawak yung area na paglalagyan natin is ganun din po karami yung mang-iitik. Kasi nga sa itik nga po talaga mga kabebe is makikita po talaga natin dito na namumulot po talaga tayo ng pera, lalo na po at alam po natin magdiskarte po. Lalo na pag pinapastol po natin yung mga alagang itik natin is napakalaking tipid po talaga para sa atin na nangingitlog yung mga itik natin na hindi na po tayo sumusuporta ng duck layer. Yun po yung maganda sa pagpapastol. Pero yun nga po mga kabebe, hindi po din natin maiiwasan yung ganitong sitwasyon.
Katulad ng sitwasyon ko ngayon. Ito nga po mga kabebe, sa ganito kaliit na area mga kabebe, nakikita nyo naman sa sobrang liit na area na yan mga kabebe, is napakarami naming itik dyan na inilagay. At ito nga po yung pruweba na gaano kahirap yung sitwasyon namin dito na nagsisiksikan pa talaga kami. Pag ganitong sobrang dami ng itik mga kababy is yun, diskarte talaga tayo na yung mga alagang itik natin para iwas di maghalo-halo is gagamitan po natin ng net. Ito po yun mga kababy, bale yung boundary po ng mga alagang itik natin. Sa ganitong kahon po mga kababy, sa ganitong kaliit na area, 5 grupo po kami dito na area. So, napaka-laking problema yun, lalo na nangingitlog po yung mga alagang itik natin. Sa akin mga kabibi, sa sitwasyon ko kasi medyo marami-rami itong mga nangingitlog kong itik, nasa 1,000 heads. Tas 5 kahon lang po yung kainan nila. Napakalaking problema yun para sa akin, lalo na po sa mga itik kong nangingitlog. Kasi nga, pag ganito nga po mga kabibi na nangingitlog itong mga alagang itik natin, tas dapat sa kanila is yung makakain po talaga ng walang limitasyon, yung nakakalakad sila, hindi natin sila ini-stress. Ang nangyayari kasi nga sa sobrang liit lang ng space na paglalagyan natin ng mga alagang itik natin, syempre is lagi natin silang nagagalaw kasi nga is magkatabihan po yung mga mangiitik. Yun po yung isang problema natin mga kabibi. Dapat sana nating iwasan na ma-stress yung mga alagang itik natin, kasi pag ma-stress yung mga alagang itik natin, alam naman po natin na ito po yung isang dahilan na yung egg production po ng mga alagang itik natin is babagsak po talaga. Pero sa sitwasyon ko po mga kababy ay napakahirap po talaga na hindi ma-stress itong mga alagang itik natin, lalo naman sa ganitong sitwasyon. Ganito po kahirap mga kabibi pag sa area na paglalagyan mo is napakarami mag-iitik. Tas hindi lang yung ikaw mag-iitik, kung hindi man mangiitik yung problema mo is yung area naman. Yun yung isang problema talaga pag pastol or ginagala lang po natin yung mga itik natin, kasi nga po ay hindi nga po tayo naglalagi po sa isang area. Katulad ko po mga kabebe, parang piyesta po palagi yung sitwasyon natin pag ganitong choice yung pipiliin mo, ganitong paraan ng pag-aalaga ng itik. Kasi dito nga po sa Bukidnon, kung saan yung ani ay andun din po kami. Nagkikita-kita kami na mangiitik. Pag ganitong patapos na yung ani is nagkakahiwalay kami, tas pag may ani sa ibang area ay nagkikita-kita kami. Ganun po yung buhay namin dito sa mundo ng duck farming. Kasi nga po ay 3 paraan nga po yung pag-aalaga nga po ng itik mga kabibi. Either is 100% mo itong ipopoultry na hindi po talaga sila nakakagala, malawak na area talaga yung kailangan mo. Tas yung semi-poultry na pwede mo silang igala, tapos pwede mo din silang i-poultry. Pero sa sitwasyon ko is yung area kasi na pwede sana natin na paglagyan ng mga alagang itik natin, pwede natin sila i-semi-poultry, kaso is wala po tayong ganong area mga kabebe, kundi ay umaasa lang po talaga tayo sa area kung saan po is yung mga alagang itik natin is dito lang po talaga natin na ipapastol sa kapalayan. Yun yung malaking problema natin mga kabebe pag magsisimula po tayo, tas yung area na paglalagyan natin, dapat po talaga tignan natin yung lugar na paglalagyan natin, kasi nga in the end is tayo lang din po yung magpo-problema. Pag ganito mga kabebe, sobrang na-stress po tayo kasi nga po ay yung papunta na yung egg production po ng mga itlog natin, pero kaso lang is naghahatian po tayo sa area na paglalagyan po natin ng mga itik. Alam naman po natin pag ganitong hatian po yung mangyayari is napakahirap yun, kasi nga itong mga alagang itik natin, kain po talaga ito sila ng kain, kaso is may limitado yung area na paglalagyan nila. Tas pag ganitong mainit din po mga kabebe, ito sobrang stress ito sa mga alagang itik natin. Pero thankful pa din po tayo kasi nga ay yung tubig is
meron na po tayo, may supply na po tayo na patubig para sa mga alagang itik natin. So, hindi na po tayo masyadong nababahala doon. So, ang nangyari, yung area na nga naman po yung problema natin. At yun nga, na itong net nga na boundary yung ginagamitan na pagitan natin. At pati naman dito sa area ng mga alagang seho ko din po mga kabebe, is ganun pa din po yung sitwasyon. Hinati pa din po natin, katulad din po doon sa kabila. Kasi nga dito na area, katabi po ng mga seho ko, is iba po yung nagmamay-ari. Nangingitlog po yung dito sa kabila, kaya ito yung napakahirap mga kabebe sa sitwasyon natin. Kaya nga, pag ganitong pastol po talaga is sinasabi po talaga natin na hindi po talaga totally na iitlog po siya ng isang taon na tuloy-tuloy. Kaya ang mangyayari is putol-putol po yung egg production po ng mga alagang itik natin. Yun po yung na-experience ko mga kabebe. Kaya sinasabi ko sa iyo, pag may balak ka talaga dito sa mundo ng duck farming at plano mong ipastol itong mga alagang itik mo, mag-budget ka po talaga ng saktong allowance or para sa mga alagang itik mo, ipapakainin mo ng feeds. Kasi nga po, ganitong pasto lang talaga yung target mo mga kabebe, tas hindi mo sinasabayan ng duck layer, is napakalaking problema po talaga. Lalo na po yung mga alagang itik natin is dumalaga. Pag dumalaga po mga kabebe, pag yan mangitlog, dapat is tuloy-tuloy na po sana yan. Kasi nga is bata pa yung mga itik natin. Kumpara po sa nangyari sa akin mga kabebe, na bata pa tong mga alagang itik ko, pero hindi po talaga masasabi na tuloy-tuloy yung egg production nila. Kasi nga po sa area lang po talaga tayo umaasa. Ito po yung disadvantage po talaga mga kabebe. At ang maipapayo ko talaga sa iyo, magandang choice din po yun na bibili ka ng RTL. At yun nga, wag mo talagang iasa sa area yung mga alagang itik mo. Siguro kung sa area na paglalagyan mo ay ikaw lang talaga yung mangiitik at wala nang ibang mangiitik dyan, tas maraming pagkain, may kuhol, may palay, ganyan po talaga ang kinakain ng mga alagang itik natin. Balance. Pag balance po is dyan po talaga natin makikita yung egg production po ng mga alagang itik natin, na tuloy-tuloy talaga yun na tumataas talaga mga kabebe. Tas yung number one is yung patubig. Kailangan natin ng patubig para paliguan po ng mga alagang itik natin. Pag walang tubig mga kabebe, tas maraming pagkain, useless pa din yun. Kaya kailangan talaga natin ng patubig. Kaya mas mabuti po talaga mga kabebe na may pabaon po tayong water pumping. Kaso po sa area na paglalagyan natin is walang tubig. Kaya malaking tulong yung water pump din po mga kabebe, katulad po sa akin. Pero kahit may water pump pa tayo mga kabebe, sa sitwasyon ko is hindi ko pa rin masasabi na maganda. Kasi nga nakikita nyo yung sitwasyon natin mga kabebe. Sa isang area ganito napakaliit is 5 grupo po kami ditong naghahatian sa ilang kahon lang po. Tas ang problema nito, bukas na naman po, ano na naman po yung paglalagyan natin. Kung ganitong konti lang yung kahon na paglalagyan natin, is sure po talaga tayo na yung makakain ng itik natin is ubusin nila yan ngayong araw. So bukas na naman po. So bukas ay mag-expect na naman po tayo, yung egg production na naman po is bababa talaga. Yun po yun mga kabebe, yung mga observation natin. Disclaimer lang po sa mga mangitik. Ito pong nangyayari ngayon, sinishare ko po sa inyo. Ito po talaga yung araw-araw po na na-experience ko dito sa area. Kasi nga po, dito nga po sa area namin is napakahirap po talaga yung sitwasyon. Kasi dito po talaga sa bukid noon is napakarami po talagang mangiitik. Kaya yun po yung problema namin na mangiitik dito. Pero kahit ganun po yung mga nangyayari mga kabebe, is still marami pa din pong nag-iitik. Kasi nga po ay dito nga po sa mundo ng duck farming, pag diskarte nga po yung pag-uusapan natin, tiyak po talagang mabubuhay ka. Lalo na yung mga alagang itik mo, bubuhayin ka po talaga ng mga alagang itik mo. At yun lang muna sa ngayon mga kabebe. Ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon, ay nagsasabing magandang buhay po sa lahat. Thank you for watching.